Ang kwentong ibabahagi natin ngayon ay tungkol sa isang Batanggenyo na lumuwas ng kanilang bayan upang pumunta sa isang kilalang historical places sa rehiyon ng Luzon. Ako po si Lawrence, pero tawagin niyo na lamang akong Ulok. Ako ay lumaki sa syudad ng Batangas. Hindi ko na po babanggitin kung saang partikular na baryo o barangay sa Batangas. Isa po akong small motovlogger o rider. Halos naikot ko na ang buong Batangas at ang kalapit na lugar sa Tagaytay. Kaya naman naisipan kong pumaroon sa isang sikat at kilalang tourist spot sa Luzon, at ito ang Kaibigang Tunnel. Nangyari ang mga kababalagang aking ikwento sa inyo noong nakaraang taon lamang. Saktong Setyembre 17 po iyon. Mga dakong alas 5 ng madaling araw, mag-isa lang akong nagprepara papunta sa nasabing lokasyon. Wala naman po kasi akong grupo o motorcycle group para samahan o sumama paparoon sa lugar na iyon. Mahiyain po kasi ako at ginugusto ko rin na mag-isa mag-ride o mamasyal. Mas relaxing po kasi kung ako lamang mag-isa at walang iniisip na iba. Mga dakong alas 8 ng umaga, napagpasyahan ko na ako ay tumigil muna malapit sa Taal, at ito ay ang bayan ng Santa Teresita. Mapayapa pa akong nakatitig sa Taal Lake nung mga oras na iyon. Ngunit maya-maya ay bigla na lang nalobat ang aking kamera na aking daladala sa tuwing ako ay magva-vlog. Ha? Anyari? Sinarge ko naman ng mga ito. Bakit parang drain na drain ng mga battery? Patanong kong bigkas sa aking sarili habang ako ay nagtataka. Ngunit binaliwala ko na lamang ito at hindi pinansin. Patuloy na lamang ako sa pagmamasid sa magandang tanawin ng Taal Lake. Alas 2 en punto ng hapon. Yan ang oras na ako ay makarating sa bukana ng Kaibigang Tunnel. Napangiti pa ako sa saya at kagalakan nung mga puntong iyon dahil sa ganda ng Kaibigang Tunnel. Maya-maya pa may lumapit sa aking isang ginang. Ginoo, baka gusto mo ng pasalubong. Mura lamang ito, 300. Ika ng isang ginang na nagbebenta ng matatamis na kakanin at mga pasalubong. Ngumiti naman ako at kumuha ng mga ninanais kong pagkain sa kanyang tinitinda. Ito na lamang po ang aking mga bibilhin. Ito po yung bayad, Aling... Aling Christina. Christina na lang ang tawag mo sa akin. Ika ng ginang habang ito ay nakangiti. Natigilan naman ako ng mga sandaling iyon dahil kakaiba ang kanyang mga ngiti. Yung akala mo ay lubos-lubusan ang saya nito, pero yung mga titig nito ay kakaiba. Mapupungay ang mga mata. Tapos, ang mga litid ng kanyang mga mata ay parang matutulis. Okay, Aling Christina. Ito po yung bayad oh. Bayad ko po. Mautal-utal kong bigkas sa ginang na nagngangalang Aling Christina. Agad naman akong lumingon sa Kaibigang Tunnel upang maiba naman ang namumuong takot sa akin. Pero yung saktong paglingon ko, ikabigla-biglang pagbabago ng ihip ng hangin. Yung kaninang kulay kahel na langit ay bigla na lang naging maitim at nagbabadya ng malakas na ulan. Naku naman! Ngayon pa umulan, kung kailan ang ganda-ganda ng mga tanawin sa aking harapan. Ika ko sa aking sarili, sabay lumingon ako muli sa aking likuran upang biruin sana ang ginang na si Aling Christina. Pero, nung makalingon na ako sa aking likuran, ay laking gulat ko. Wala na ang ginang na aking binilhan ng mga kung ano-anong matatamis na pagkain.
Lumingon-lingon pa ako sa kapaligiran. Sarado na rin ang mga tindahan na malapit sa Kaibiyang Tunnel. Wala na rin akong natatanaw na ibang turista. Ha? Asan napunta yung mga taong yun? Ika ko sa aking sarili habang lubos na ang pagtataka ko ng mga puntong iyon. Lumipas ang ilang minuto, mga 4:00 na ito ng hapon. Tuluyan nang bumuhos ang ulan. Agara naman akong sumilong sa naturingang tunnel. Sobrang dilim ng kalangitan, gayon din ang loob ng tunnel. Halos wala ka nang matanaw at makita kung ikaw ay nasa loob nito. Ang tanging makikita mo lamang ay ang magkabilang dulo. Mga ilang segundo pa ang lumipas, bigla akong may naaninag sa dulo ng tunnel. Isang maliit na bata at may daladala na parang isang manika. Maigi ko itong tinitigan. Maya-maya pa, biglang may tumulong ulan sa aking balikat. Agad ko naman itong tinignan. Nakasilong naman ako . Bakit inabot pa rin ako ng tubig ulan? Patanong ko sa aking sarili. Muli ko na sanang lilingunin ang batang aking naaninag. Ngunit bigla na lang kumulog ng napakalakas. Agad akong napapikit. At sa aking muling pagdilat, bigla akong nagulat. Wala na. Wala na yung batang babae. Nilingon-lingon ko kung maaninag ko ito sa buong kapaligiran. Ngunit bigo ako. Hindi ko alam kung saan pumunta ang batang iyon. Maya-maya pa, bigla akong natigilan na tila ay parang naparalisa ako. Napansin ko kasi ang isang kamay na unti-unting bumabalot sa aking muka. Agad ko itong nilingon. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, bigla itong nawala. Maya-maya pa, nabigla ako sa pagtaas ng temperatura ng tunnel. Bigla akong nakaramdam ng lamig at init sa aking harapan. Kasabay pa nun ang patuloy na pagkidlat ng napakalakas. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kakaiba kong naramdaman. Yung kaninang batang babae sa dulo ng tunnel ay biglang sumulpot sa aking harapan. Gulat na gulat ako sa mga puntong ito. Halos maihina ako sa salawal. Kitang-kita ko kasi ang kanyang mukha. Mukha na wala ng mga mata. Naaagnas na ang mga balat nito. Pero ang mas nakakakilabot ng mga puntong iyon, ang mga ngiti nito na umaabot hanggang tenga. Agad akong pumikit sabay nagsisisigaw. Halos isigaw ko na ang lahat ng mga santo. Maya-maya pa, bigla na lang may humihila sa akin. Isang tinig ng matanda. Unti-unti naman akong dumilat. At nung namulat ko na ang aking mga mata, nakita ko si Aling Cristina na nilalabas ako sa loob ng Kaibiyang Tunnel. Mga ilang sandali, napansin ng matanda na hindi ko na alam ang mga nangyari. Kaya naman, ikwinento nito ang lahat. Ika ni Aling Cristina, nung ako raw ay matapos bumili sa kanya, dumiretso daw ako sa loob ng Kaibiyang Tunnel na tila ay balisa at dire-diretso lamang. Matapos nun, tumigil na lamang daw ako sa gitna ng tunnel at bumubulong ng kung ano-anong lingwahe. Matapos nun, tinawanan pangaraw ako ng iba pang mga turista. Pero bigla na lang daw ako natumba at bumagsak. Agad naman daw silang pumaroon sa akin at nang makita daw nila ako, tumitirik na daw ang mga mata ko. Halos wala ng itim na makikita sa aking mga mata. At doon, agad naman daw nila akong hinila papalabas
At ang pinagtataka daw nila, ang katawan ko daw ay sobrang bigat at hindi kayang hilahin ng isang tao lamang. Simula noong araw na iyon, hindi na ako muli pumunta sa Kaibiyang Tunnel. Simula rin noon, mas ninais ko na lamang na tumigil sa pagko-content ng motovlogging at lumihis na lamang sa ibang partikular na vlogging.